Bargain sa Glulu, magingay para sa parating na laban. Shoutout syempre Kapito Sports Bar, Yayaman Ako, Yo Production, Shift Clothing, Crown Manila, Pinoy Boulevard, JP Sports Bar, JP Sports TV, Black Manila, and Real Jokes. Shoutouts kay Madam Christina Kaaway at kay EJ Dar. Yeah. Sa kaliwa ko, galing pa ng Imus para sa atin, magingay para kay G-Wise. Tsaka BRC, tsaka shoutout kala Grim, tsaka sa mga tropa dyan, tsaka kay King Rex. Sa kanan ko naman, galing pa ng Bacoor para sa atin, magingay para kay A-Prince. Kayani pag kami ang namerwisyo, aangat kami hindi lang basta merong bisyo. Alam ang bawat Motos Battle League saka Bongan Crown Kings. Mayan. Nanalo si A-Prince ng toss coin. Pinili niyang mauna si G-Wise. Bargain, unang banat para kay G-Wise. Yo, bargain game! G-Wise versus A-Prince. Galing sa prominente na liga. Laban sa galing ng minamata pobre nyo sa linya. Pag gantong match-up, di ko nila lahat. Pero karamihan, alam nyo yan. Dumedepende na lang yung mga hurado. Binabase yung panalo ng MC sa kredibilidad ng pinagmulan ng mas kilala nilang liga. Kung hindi totoo, o Shasha Padilla. Para maalala mo si Dolphy. Kasi nakakatawa sistema ng alyansa sa likod ng kamera. Na kahit bugbog sarado ka na sa palitan ng suntok at mga bara. Kung galing ka naman sa sikat na liga. At madalas mong nakaka-hangouts yung ilan sa mga huradong dineklara. Yung tara ng panalo sa'yo pa rin mapupunta. Kasi hindi na sila tumitingin patol sa naibabara ng kasi hindi na sila tumitingin patol sa obra ng kalaban mo't naibabara. Ito'y patungkol na lamang sa pakikisama sa'yo ng iyong mga kasama. Pero ganun pa man, iha, halika, aking ipapakita, wala kang kinalamang sa'kin, punyeta. Isasampal ko dyan sa pagmumukha mo, repa. Kaya kung usapang dinadala na liga, wala nang usap manteka. Kung ikukumpara mo yung ikaw sa ako, aba mahiya ka. Kaya wag na magpakara kasi ikaw, dinadala ka lang ng liga. Habang ako pare, hindi naman sa pagmamayabang. Pero yung liga namin, nagawa kong pag-usapan sa lahat ng liga. Pero pre, nice. Since talagang sa kilalang liga ka nga pala sumasampa. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin kilala? Samantalang ako kahit pa paano nakilala. Kung saan pa nga nun sa ligang hindi kilala, putang ina ka. Tsaka, yung mga kasabayan mo, nasa flip-top na. Laging nakasecure. Ikaw na natili pa ring amateur. Kahit 2 beses nang lumaban para sa titulo at trono. Yun nga lang, talo si Ulo. Talo si Ulo. Yun ba ang dahilan kaya ang tagal mong hindi bumatel, bro? O baka naman natakot ka lang sa opinion ng mga tao. Kaya palyado, kung inaakala mong maiyayabang mo sa akin yung pagiging 2 times runner-up mo. Loko, lakas mo mga walang hiya na mga galing sa ligang hindi kilala. Bueno, pwede naman yun, oo, hindi ako ipokrito. Pero di ba dapat, kung gumagawa ka ng ganun, dapat marunong ka rin sanang sumalo. Hindi yung pagyamado, siga, akala mo kung sino. Pero pag diyado, bahag yung buntot, takot sa sariling multo. Kasi nung naramdaman niyang di na siya epektibo, at nagdedelikado na yung estado ng karir niya sa entablado dahil di na siya paborito, biglang iska po si Loco sa battle rap, ang tagal naglaylo. Kaya wala rin kwenta yung lakas mo mag-overtime bongo. Paano ni wala kang ang oras harapin yung realidad ng problema at takot mo? Kaya anong times 2 na runner cup? Huwag ako gago. Baka kamot 2 times na runner cup kasi ang bilis mong tumakbo. Samantalang ako, simula nung nag-trending ako dahil sa pagkakamali kong pinagtawanan ninyo, di tumulad sa yung teka-teka bro. Rumatrat ng rumatrat, parang Armalite na sumisimbolo sa Cavite na lugar ko. Tapos iyong repin, Bacoor? Teka nga mahiya ka sa balat mo. Sa gitna ng criticism, nagpatuloy. Kahit halos lahat ng racist na MC dito, mga battle rap fans, sa akin nila binuhos yung galit nila sa mundo. Gusto nila... Sa akin nila binuhos yung galit nila sa mundo. Gustong pigilan mekanismo ng puso't isip buhay ko sa pagtakbo. Mapatunayan lang na tama mga opinyon nyo. Ang kaso, nung aking nabuko, yung mga pakay na pasimpleng panggagago, biglang mga nag-iinaso na keso, yun daw ay payo. Tapos ang makulit pa nito, bandang huli, sila pa yung mga may ganang magalit, di naman inaano. Mga bobo, ulul, mga aso, eksakto yung senaryo.
Hindi nyo nga pala ako kilala, no? Kaya mga nagsitahul kayo, ganun man yung naging punto. Okay lang, di ba? Wala kayong natamo. Kakabato nyo sa akin ng kakabato ng bobo. O ngayon yung nabubuo, matigas na ako. Kaya kahit maraming harang, sasagasaan. Magtatatime man dyan si Sinyo, wala akong pake kasi may sarili akong mundo. Kaya paano na mga pagkakupal, masasamang lait, salita nyo sa hangarin mapapahintuto. Kung yung nagpapatakbo sa puso't isip, buhay at aking mundo, mga magagandang anak ko. Check. Ang galing! Okay na yung ganyan. Hindi naging pabaya. Maalaala mo kaya... Tanginan to no? Sa mga sinasabi mo, pare, wala akong pake. Runner-up daw ako. Gusto mo nga balusin kita ng plake? Ha? Dahil game. Hindi naman ako mahilig mambola eh. Kung maggaganyan ka lang dito, dapat doon ka bumaba sa Mandiola. Game! Bargain! Lagi mong pinagmamalaki sa mga nakakalaban mo na galing ka sa loob. At ang pinaka-point, nalulungya. Hinug ka ng pumasok sa kulungan, dapat sa'yo sa loob, nabulok ka. Feeling malalim mag-isip, purket naulul siya. G-Wise, wala kang bars kahit nakulong ka. Akala ko pa naman yung kaso, nakapatay ng tao gamit tingga. Ang kapal mong magpaka-G, tapos may tatukang kaliskis ng isda. Yung kastahan mo sa battle rap, patay kung sinong bumangga. G-Wise ng Imus Cavite. Literal na may tira sa loob ng selda kasi kumakantot ng matanda. Uy, tahimik si Gago. Yung love story sa presinto, naalala niya. Pinatulan niya yung matanda na mas matanda pa sa mama niya. Kung hindi mo nakuha, ang sabi sa loob, magtanda. Hindi manguha ng loob ng matanda. Pati yung jowa ni Aling Junisha, ginagaya. Sa kagustuhang maging senyorito, Sir Sinyo, yung senior inasawa. Pati yung nanay ni Jem na sumakabilang buhay, sosyotain mo. Kahit check niyo yung battle nila ni Jem, nasa rebat niya mismo yung patunay. Kaya tanong ko lang, yung sugar mommy mong mukhang bangkay, saang sementeryo mo nahukay? Menopause na si nanay. Yung kapirasong burat mo, dun mo si nanay. Hindi ka ba nakakaramdam ng umay? Yung matanda, tinanggap niya ng maluwag para di ka mahirapang lumusot sa mga problema dahil dun ka mabubuhay. Hindi tayo magkatulad. Yung gutom ko di matatawaran kahit saan mo patignan. Wala sa akin tong kakainin dahil rounds ko makabasag pinggan. Nalaman mo lang na yung pangalan ng event sa Glulu, nagpa-line up ka bigla. Barado na yung isip mo, ang dapat dyan kinakalaykay. Alam mo sanang delikado akong kalaban, Brad, kung matagal ka nang sumusubaybay. Kaya ngayong saglulok, hindi lang to siguradong basag. Lulupaypay! Lulupaypay, sabi ni Sinyo, pagpasok mo pa lang, gusto ka na niyang agad-agad sipain. Naman dudurog ng piling G, ilang letra agwat natin. Mukha lang magkalapit ang magkalayo kung yung distansya susukatin. Kahit sa sugal, alam nyong number 1 tong ace, kaya tong G's kukulangin. Kaya, ito yung battle na nakakasuka, sobrang body bag, imposibleng mabito. Dahil isa lang ang G sa Pampanga, yung Joker pata nga alas madami dito. O di ba? Simpleng pagkukumpara, wala pa dyan yung timbangan ng husay. Butas-butas yung angle nung sa akin nakipagsuwagan ng sungay. Hindi na kita kailangang pintahan sa harap ng maraming tao dahil ikaw na mismo naglabas ng tunay mong kulay. Etong G, binalagbag parang Sinyo sa Davao. Nangihingi pa ng 200 piso kay Da Vinci. Hoy, matuto kang magnakaw. Ang meron dito thrifted. Walang basura sa bargain. Bakit may nakapasok na langaw? Aangat yung naka-hip-hop metal. Makikita nyong branded mangingibabaw. Kinapos Magpangingibabaw. Branded mangingibabaw. Nangihiram ka ng 200 piso kay Da Vinci tapos gusto mo maangas ka sa kwento. Nangihiram ka sa ibang tao para makapagbigay ng 100%.
Nag-aangas ka sa akin, boy, tapos kay Jem nangilag to. Ipapaalala ko lang sa'yo, G-Wise, na pinag-zero ka ng taong binadibag ko. Lagpas 1 taon akong nawala. Aminadong ang bilis ng panahon. Walang bago, lahat ng makakalaban isisilid sa kahon. Biglang mawawalan yung sabik na magkaroon. Unang battle ko sa Pampanga, Pampagana buong taon. Sabi niya, tahimik daw ako. Malamang rounds mo. Gago puta. Tanga. Pati daw yung shota ni Jem, shoshotain ko. Yun ang kanyang sinabit pakay. Inggit ka lang. Gusto mo, bigay mo sa akin yung number ng iyong nanay. Tanginan to, tsaka hoy, hindi ako nag-a-addict. Talagang pumatay ako ng tao. Ba't hindi mo itanong sa ating mga kabaryo natin kasama ako ng World War II? Game. Imus versus Bacoor. Sige, buklatin natin ang history page. Which is, sige lang iyabang mo. Na bukod sa Bacoor Assembly 1898 ay gumera pa kayo ng 2 beses. Sa iba magagamit mong best advantage. Pero sa aming mga taga-Imus nonsense, oo useless, baka nakakalimutan mo. February 17, 1897 at June 13, 1899 yung Battle of Zapote Bridge. Diba? Yung Battle of Zapote Bridge, mas nauna pa rin kaming lumaban kaysa sa inyo, kaya nga yung Battle of Imus 1896. Kala mo ulul. Teka. Ang isang araw ay mamasid na hiyas ng dagat silangan. Ampat na ang luha, taas na ang noong, walang agam-agam. Walang pangungunot ni Bahay Dinampot, yaking miyakasan. Tula ni Rizal na hanggang ngayon tangan-tangan. Kaya sa pinanggalingan na paglingon, di ko nakakalimutan sa lupang sinilangan. Paano makatang Pilipino, panatang makabayan. Ikaw makata ka lang iho, pero di ka makabayan. Kasi naturingan na AP ka pa naman. Kaso nga lang, bakit sa akin pa nanggaling yung ilan sa kasaysayan? At sa ngalan ng araling panglipunan, walang saysayan. May AP ka lang sa pangalan, pero kahit kailan wala kang magiging kasaysayan. Pero nagsisimula na siya mag-reels. Ako matagal na, kaya paano ka mananalo sa akin? Lagi akong... Nagsisimula na siya mag-reels. Ako matagal na, kaya paano ka mananalo sa akin? Lagi akong panalo sa comment. Hindi, joke lang. Kasi talagang di uubra, sadyang magkaiba. Yung able to content sa pang table of content. Pero kung usapang kanta, makisig yan. Paano'y oo meron, pero kung usapang ganda, makikinig na lang ako, boy, ng Coco Melon. Kasi nakakapagtaka, yung selection level ng drill. Tanginang to, pag napakinggan nyo, mas maganda pa yung election jingle ni Kuya Will. Kasi yung title ng kanta niya, A to the motherfucking P. Yung bagsakan mo dun, brother, parang pabasa na level 3. Ganun na ganun yung sound tripan ng mga inday sa bakery. Sorry. Yung tipong sa ganda ng melody, 20 pesos na pandikoko, 30 pesos na Spanish bread, 4 na bant at isang peanut butter na malaki. Pag tumutugtog ang kanta nyo, sa banat mo naka-overlay pre. Palaman, peanut butter. Bali ako na naglagay ng internals, ang hina mo kasi. Yung video audio pa sa YouTube, walang artistry. Tas yung beat nyo dun, brother, huwag ka mabader, pero katunog nung nasa generics pharmacy. Katunog nung nasa commercial ng The Generics Pharmacy at kung bakit mula kanta. Sa tinapay palaman, nag-touchdown sa bilian ng gamot, isa-isahin natin yung dahilan. Peanut butter, paano ampaw walang laman, kaya ako na nagbanggit ng palaman para naman magkalaman. Tinapay, syempre kailangan mo muna maglaman ng tiyan. Tsaka mo susundutan ng maiging umepekto ng tuluyan yung gamot ng gumaling ka naman. Kaya wag mo akong pupunahin kung usapang kanta ha, awit yan. Inaayos ko ang iyong isipan, pero hindi ka nakikinig. Putang ina mo! Sabi niya pa kay Okram, huling-huli tong Joker sa Batman, ang makalusot to papano. Batman? The Killing Joke 2016 ang tagpo, nag-reference ng DC tong bano kahit di sigurado sa paksa, konsepto at anyo. Kasi Batman, Joker si boss, si Okram yung sinasabihan mo ng Joker, ba't naman ikaw yung Joker ang plus? Kasi Batman, kamukha ni Phoebus, nakakabugnot ka gago, kaya anong Batman? Baka bahala na si Batman, total yan ng moto mo. Pwes awang-awa na ako
Awang-awa na ako kay Batman, kaya ako nang bahala sa'yo. Sabi niya pa kay Okram, clitoris? Clitoris yun. Huwag kang tatanga-tanga. Inglesyerong bobo mag-pronounce. Pusi ka talaga. Ulul, mga tomboy na nagtatalo kung sino may infection vaginitis sa kanila. Orgy pa. Nilaro yung clitoris ng isa't isa. Nag-leak tuloy na may problema tong si Iha sa female genitalia. Ngayon magbabanggit ako ng vaginal opening nang malaman mo namang bubo ka. Dagdag niya pa. Sabi niya ba, ba't mo ba kasi laging kinukumpara yung sarili mo kay Socrates? Eh, Prince, ang lupit mo sa ibadong. Sabi ng mga Greek philosopher, who is Socrates? Well, those wrong. You son of a Marites, stop your creamstick imagination. There's no Socrates in history Greek mythology. Shit. Sorry. In Greek history, conspiracy section, sa madaling salita, Prince, hindi Socrates, ha? Socrates yun, tas sa clitoris ni Okram, may nalalaman ka pang correction. Sige, sabihan mo ako ng wrong grammar. Kayong dalawa nga, putang ina nyo, mga wrong pronunciation. Sabi tuloy ni Socrates, a true wisdom is in knowing you know nothing. Gunggong. Tapos sinabihan mo pong tatanga-tanga si Okram, tangina mo'y ganun ka din pala. Sa bagay, yung mga magnanakaw nga di ba? Mapagobyerno o kalsada, ayaw sa tulad nila. Siyempre ganun din pagtanga. Galit sa kapwa niya. Galit sa kapwa niya. Tapos naglalim-laliman pa yan doon. Sabi niya, masyado ka nang naging sakam sa sarili. Egocentrics. Ang lahoy. Egocentrics, applicable kahit kanino yung banat mo na yon. Paano'y eco-generic, recyclable kahit anong sitwasyon. Ako'y psychogenetic, sa kalaban, aba, malupit to pre, no emotion. Boy, eto kinetic, kaya tatamaan ka sa poetry in motion. Poetry in motion, pero, Prince, next time, manood ka ng Win It to Win It, tsaka Face to Face. Ano ang banat para kay Prince? Tanginang to. Nagpipiling anak pa tong mukhang ampon. Kabisado mo yung mga presyo ng tinapay, tambay ka ba doon? Yan. Ayan, ganyan yung mga ginigest sa pabasa. Ikaw yung nag-reference ng tinapay, pero ako yung mas pangmasa. Ang ina mo, Dito ako nag-ugas ng tae. Nakalimutan ko pa yung ba sinasabi niya Day game na. Wise G! Muntik mo nang daigin si Sheyi sa sobrang dami mong letter E! Ina mo! Kung nag-aabang kayo ng round 2 ng bars, makakaupo na kayo. Kasi wala akong inandang bars sa round na to, punto per punto ang ibang papatay ko sa'yo. Game! Hindi ko pinanood lahat ng laban mo. Dahil di ko pinanood lahat ng laban mo. Dahil unang dalawa pa lang, pinatunayan mo nang ang bobo mo, pre. Baka pag kinolekta ko lahat ng basura mong battle, magmukha akong mambobote. Wala pang napapatunayan. Mambobote. Hindi ko pinanood, magmukha akong mambobote. Wala pang napapatunayan, poison agad. Speak, spoke, spoken, hindi napagtakpan yung katangahan mo nang nakukuha mong atensyon. Iba yung nilabanan dahil sa nakitaan ng potensyal sa nilabanan dahil kailangan turuan ng leksyon. Yan yung mga gustong-gusto ni Shernan, yung matitigas ang muka. Freeze, froze, frozen, alam mo lang tumugma. Hindi mo alam kung paano magbigay mensahe, dapat alam mo yan ungga. Pagtapos kitang pag-aralan, nakitaan kita ng maraming butas na akala mo sungka. Hindi kasi nakakuha ng college course, kaya gumawa na lang ng sarili niyang sumpa. Yan yung mga sarili niyang sumpa. Ang hilig pang mamakyo ng kalaban kahit sa sulat niya walang konekta. Ganyan kapag kapos sa tama, kaya sa F you rumekta. Gusto mong pumasok ng motos kaso yung site, ayaw ng bayot. Hindi ka pa kasi marunong lumangoy, gusto mo agad manghuli sa laot. Naging gutom sa tagumpay, hindi yung bagay sa ugaling nakakasulasok. Sa motos tirang-tira, giyang na giyang, palibasa tinanggiyang makapasok. Tangin na kinakapos ako. Makapasok. At ang lakas pa sa... Makapasok. Ang tigas pa ng mukha para sabihing malupit siya.
Bawat video neto kada laban, di mawawala ng umiiling sa kanya. Hindi nagagalingan, nahahambugan, ang gusto sa kalinna. Kung pakiramdam mo masyado kang sick, G, pagaling ka. Kaya siguradong hindi lang durog, baon pa. Kitang-kita katangahan mo, malamang sa ICU mapunta. Sinerch ko battle mo, wala kang linyang pampukpukan. Yung ganto sa battle rap, di pambugbugan. Pinasok mo, basagan ng muka para kang nandudura sa suntukan. Bakit ako lang? Tanga. Ang perpektong tanong dyan, bakit ikaw? Sa dami ng hinog na nag-try out, si Sinyo kumuha ng hilaw. Isang MC'ng kailan lang natuto mag-rhyme scheme, wala pang kumpiyansa, bumitaw. Minsan, maliit na nga lang yung chance na wala pa nung may tunay na talento ang lumitaw. 5 taon ka nang bumabattle rap, alam kong di ka na bago sa ganto. Kaso ang pinagtataka ko lang, bakit hindi mo may angat yung kalidad ng sulatan mo? Panay pang-apak lang ng tao ang alam nitong wise, sobrang rude. Gusto mo lang bumatel ng bumatel, wala kang balak mag-improve. Kaya ngayong round 2, tunawin, tudasin, tugisin tong sipsep na vampira. Tukuyin, tumigil dahil wala tong tutusin. Sa tunay na may tira, dapat sa'yo binabaril sa ulo. Alam kong takot kang mag-isa, kaya maghanap ka ng kasabay. Pinakita ko lang na ngayong 22 yung G-Wise sa 22 na matay. G-Wise! 5 taon na daw ako nabattle, sabi ni Tukmol. Gago, kakalaya ko lang ng 2024. Teka. Pero di ba mga ya, sa English, di may kakailang magagaling kayo kaya yung pagkakamali ko inyong napuna. Bueno, kita sa mata, may lahing Chinese, kaya sa wikang Mandarin ang punahin ng pagkakamali ko, Shinoho, yaha, Shinoho, yaha, tingnan natin kung magagawa mo pa. Sabi niya kay Rasik, tangina mo kasi tanga ka rin eh. Sabi niya kay Rasik, kung itong tournament ay tournament ng mga halimaw, ako yung manananggal. Grabe, adik. Pwes, yung kalahating katawan mo, ipapaarit ko kay Arik. Iahap ba't subalit? Papaliguan ko gamit full swing matic para classic yung gagawin mong pagtangis kasi tanga ka. She's as in paano? Manananggal na taga-kapis, asintado, asahan nyo na yan, peace, asin kako, kaya aalatin to ng labis. Paano naging artist? Eh wala namang art dish, puro whack dish, eto hard dish. Kahit mag-tank twist, magpaka-blacksmith ka pa aris, lap trip, wala kang black jeans, kaya stop please. Kaharap mo'y the best among the rest, nasa front page, ikaw backstage, upset ka sa contest. Tira pasok, kaya busted habang tira ko pasok. Basket, ad slip. Kung usapang rap is, kulang ka pa sa practice. Ako'y art beast. Trap mix ko pang Mark Beats. I got sick na sa hot seat. Paano God's gift? Kaya bakit nyo ako ikukumpara John Wick? Eh parang addict na nag-leak. Kasali sa tukhang, watch list. Ako ang tutupad sa yung death wish. Ulo mo ang target, spot bitch, ang plot twist. Magmimistulang maamong tupa ka lang sa akin. Sige mag-fact check, fact shit. Ako'y black sheep na nasa proseso maging goat mala John Wick. Kaya kung usapang rap, tangina mo, nauna ka lang. Kung kasabayan kita sa kulungan, malamang tinumbungan din kita. Kasi ganyan na ganyan yun. Tinan mo ang utes, oh. Ay, putang ina, oh. Porsilana. Isang baby oil ka sa akin. Pero, Bacoor versus Imus. Sige, pag-usapan natin. Kung ako yayabangan mo lang, men, mali ka. Kasi ikaw nung high school, hinahatid ka pa ng mama mo pa, bebe. Habang ako abot sa Bacoor yung mga karumal-dumal na pinaggagawa ko dati. Kaya yung mga siga ng burol, nagsidayo ng Jayans, hanapin lang ako pare. Nung nakita na ako, bale, pinakitaan pa ako ng 38 grabe. Sa halip na mataranta, kampante, pano, suabe. Hinihingan pa nga ako ng 50, wala daw masamang mangyayari. Buti na lang ako'y galante, binigyan ko ng 58, may kasamang responde. At dahil responsable, ako na mismo naglagay sa tagiliran, 2 tara ng 29. Yung mga taga sa inyo nagsitakbo ang bibilis nung nabigyan ko ng disente. Parang Naruto at Sasuke. pero champion ng laglagan.
Kung saan siya sa larangan ng balagtasan, unang nakasalang, kaso nga lang kalaunan tinalikuran, yung unang ligang kinapitan. Imbis na panghawakan, niliteral pa niya yung pangalan ng laglagan kasi nung nagkamotos binitawan at sa motos nagsisalang, ni walang konsiderasyon. Nung yung ligang pinanggalingan niya naman ang sa presensya niya nangangailangan, nung kailangan na kailangan, nakuha na kasi kailangan at wala din sa laglagan yung inaasam niyang tsansa ng kasikatan. Sabik sa spotlight ng kabuuan, kaya matik dark side natutukan, di lang basta na aninagan, pagkatao niyan, bagkus nakita pa ng tuluyan nung nailawan. Mabilis ka man dumistansya pag nakukuha na ang gustong pakinabang, di mo matatakbuhan katotohanan ng karmang nilalaman ng parilalang. Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay walang paroroonan. Kasi sa mga battle uploads na motos, kayo ng mga kasabayan mo sa laglagan na nagsimotos, ilang taon na kayong hindi nasisilayan. Nung nakaraan, yung laglagan, inabandon na lang, nagsimotos ng biglaan. Ang nakakatawa lang, pagtapos magsibaliktaran, nagkabaliktaran, pero hindi palindrome o anagram. Ito yung reverse ng katotohanan, na ikaw naman ang hindi na kailangan, ay chipwera na sa motos, yan ang dapat mong malaman. Parang ginawa niyong pangiiwan dun sa ligam niyong laglagan. Kaya ano, masarap ba sa pakiramdam? Ngayon, unti-unti nyo nang nararanasan ng sa motos magsilaglagan. Tsaka tangina mo, ang sabi mo, hindi ako kinukuha na M-site. Nung napalaban ako sa tayo, gago, inalok niya ako magmotos. Sabi niya, ang lupit mo makipagsuntukan, boss, pasok sa motos. Bukod sa boto ng mga urado at simpatsya ng mga tao, makikita niyo ang tunay na panalo. Panoorin niyo yung video. Libanan para kay A-Prince. Yo. Ang galing talaga neto no? Mag-imbento ni Knock. Gagamitan mo ko ng baby oil porket ginamitan ka doon ng Sunrox. Game. Ito na ang huling yugto. Kita nyo namang walang pag-asa to kahit katiting. Kita nyo namang walang pag-asa to kahit katiting. Kita nyo namang walang pag-asa to kahit katiting. Nandito na tayo sa pamamaalang parang eksena sa libing. Sulitin mo na to dahil hindi ka rito matagal mananatili. Ang itapat sa gago para sa akin kadiri. Hindi makakapasok to dito, Sersinyo, kung talagang mahusay kang mamili. Kaya G-Wise, nandyan ka ba? Kung nandyan ka, magparamdam ka, pagalawin mo yung baso. Lahat kami nagpasa ng pinaka-solid naming battle tapos ikaw pending mong kaso. Kaya tapos pag umatras tong di pa tapos sa atraso. Nandito ka dahil magaling ka. Tumatahol yung aso, wag mong kalilimutan na si Joseph Martin Payaso. Kasing tapang ni Luna, maupo ka na muna. Abra kay An, yung pasabog, biglang puson. Reverse history, may kabitenyong mamamatay sa gitnang Luzon. Magkaiba ng mundo, kaya magkaiba ng kapalaran, meron kang hindi nababayaran nung panahon ng naningil. Habang ako nakakuha ng intelligence, tapos ikaw nakuha ng intel. May mga corny kang rebat sa mababang ligasin ng ayunan. Ang matching ay mananatiling matching kahit ilang beses payuhan. Tuwang-tuwa lang sila sa'yo dahil natuto na yung unggoy na mahirap turuan. Sa totoo lang, lugi nga kami sa'yo. Matagal na naming ipinamalas yung mga kaya mong gawin. Laspag na yung estilo, ngayon mo palang sinusubukan tuklasin. Isa kang rapper na pangahas. Wala kang tirang pasok, lahat puro lang palabas. Ibang klase na sa'yo yung ginagawa namin ng normal, kaya ka nagmumukhang malakas. Kaya yung matchup na to, body bag ako. Body bag, mali sa aking ikumpara to. Yukira kay Ichigo, wasak sa akin maskara mo. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng tamaan ng lintik. Madali ka lang masira, parang produkto ng incheck. Ganto magsulat ng siksek, parang pinasok ko yung bahay nyo na may machine gun na bit-bit. Massacre to G-Wise, pupulbusin kita ng patas, hindi katulad mo manggugulang. Sablay na 4 bars, corning jokes, tapos mangungutang. Sinare niya yung poster ng mismong laban niya sa Insane. May nag-comment doon na Lucky Ray na, Tol, pagtapos mong mangutang, hindi ka na nagparamdam. Kung hindi ka na nagparamdam,
Bago ka mag-angas dito, bayaran mo na yon. Paano aangat to sa akin kung sa utang baon lahat ng pinagkakautangan mo noon, pagbabayaran mo ngayon? Kung kani-kanino ka nang hihiram ng pera, pinipilit mo kasing bumiyahe kahit sira yung manibela. Tapos ang idadahilan yung 2 anak na babae, pambaon daw sa eskwela. Malamang magre-rebat to na panggastos lang naman sa battle rap. Anong gusto mo? Ang gusto mong palabasin, mali pa ako. Tanga, hindi yan pagmamahal sa kultura kung namemerwisyo ka ng tao. Akala ko ba, bawal na humingi ng battle dito pag may battle sa ibang liga. Nung 8, may laban to sa insane, kaya may dahilan na pag tinalo ko partida. Parang unfair naman nun. Hindi ako tumanggap ng ibang battle at nagsulat ako ng maigi. Tapos tatapatan lang ng dahilan ng pinakarason, naging pabaya sa sarili. Kaya Sersinyo, ano na? Duruganda ka mo pala. Nakupang kalwat menaya. Ngening tuneeng to the bida. Ganaganang kumontra maitla. Bargain sa Glulu, mag-ingay para sa laban na yon. Pero ayun, ang boto ng Orado, 3-0 para kay G-Wise. Shoutout na sa mga tropa dyan kay Christopher Biray Usi, kala Grim, tsaka kay Peyton, tsaka kay siyempre Rapture Rap Battle kay Doc ng Planeta, kay J-Doc, tsaka kay Batman. Tsaka siyempre dito sa kalaban ko. Yun, nakajumpa tayo. Yun, pa-shoutout na lang ako sa nag-iisang Nanso, kay Tom, Sed, Jampong, kay Boss Daw, Mix Gaming, Coco Guard, Rocky, kay Ate Pai Leods, kay Ron, Public Enemy, Anonymous 69 Dumpling, kay Boss D, Air Supply 1, kay Remet Malupetsky, at kila Boss Arvin at Marlu, sa buong guild ng Waswas. Yun lang. Ultimate, binoto ko si G-Wise kasi round 1 kay A-Prince, tapos round 2, yun yung, para sa akin yun yung best round ng battle. Kasi lakas ng mga history, saka yung mga dates, mga specific ng mga history na ni-reference ni G-Wise. So, ang lakas nun, round 2. Round 3, kay G-Wise din. Malakas din si A-Prince kaso may mga times na nag-stutter. Solid pareho. Ayun, negatibo nga pala, syempre shoutout sa Bargain Rap Battle League, ayun, sa Glulu, syempre shoutout sa kayo Tulsigno. Ayun, laban ni G-Wise sa ni A-Prince. Strengths nilang dalawa, si G-Wise, alam mo yun, multi, then jokes, yung effectiveness din ng delivery niya. Si G-Wise naman, si A-Prince naman, yung strength naman niya is syempre yung voice modulation niya, although may mga rounds na nag-i-stutter siya. Gaya nga sinabi niya, punto per punto yung baon niya, talagang on point din. Pero kung pagbabasihan natin sa effectiveness at saka sa dami ng mga angles, so binigay ko kay G-Wise. Round 1, medyo slow yung build up ng punchlines ni G-Wise. Binigay ko yung round 1 kay A-Prince. Round 2 and 3 binigay ko kay G-Wise kasi mas consistent saka flawless yung delivery niya at saka execution niya ng mga bara niya. Si A-Prince naman medyo nagkakaroon ng konting problema sa delivery at saka yung effectiveness ng mga bars niya hindi ganun masyadong sumusuntok. So panoorin niyo na lang yung video, review niyo na lang. Pero shoutout sa dalawang MCs. Naman, patay. Hindi, yun, binoto ko sa round 1, binoto ko si A-Prince. Malakas din si G-Wise sa round 1, rat-rat din. Nga lang, syempre, madaming pumasok na suntok kay A-Prince. Sa round 1, binigay ko sa kanya. Round 2, medyo nag-choke si A-Prince, kaya binigay ko kay G-Wise. Pero sobrang solid din ang round 2 ni G-Wise. Mga pasok, rat-rat pa rin. Yun, sobrang kahit sa round 3 ganun din. Round 3, binigay ko rin kay G-Wise. Dahil consistent talaga siya. Sa round 3 ni A-Prince, nagkakaroon siya ng konting kumbaga flawless yung performance ni G-Wise. Saka sobrang pasok ng mga niya. Sobrang pasok ng mga linya niya. Solid.